isang aurameter. Ito pong aurameter ay isa sa napakahalaga, lalo na kapag tayo po ay magsisimula na maghukay, ay kadalasang ito na po ang ginagamit ito ng aurameter. Ang longless locator Singilatina ay napakaganda. May paghanap ng closed tunnel, open tunnel, and then po itong socket deposit. Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa atin pong mga kababayan, sa atin pong mga ka-TH. Demo pa rin po ng longless locator Singilatina ang pinusuan po ng ating isang ka-TH mula po sa Santa Rosa City. Ito po yung longless locator Singilatina. Ito po yung bala-bala. Kung ano pa rin po yung ating ibabala, yun po yung ilulukit ng ating Singilatina. Ito po naman ay mula sa Davao Oriental na pinusuan po ng ating isang ka-TH, isang aurameter. Ito pong aurameter ay isa sa napakahalaga, lalo na kapag tayo po ay magsisimula na maghukay, at magagamit din po ito sa pag-estimate ng lapad o laki ng deteksyon, at hanggang sa umilalim po tayo ng umilalim ay kadalasang ito na po ang ginagamit ito ng aurameter. Yan, napakahalaga po ng aurameter pag dumating na po sa ilalim. So mga kababayan, mga ka-TH, muli pa rin nyo ako samahan sa pagbabahagi pa rin po at demo na atin pong longless locator Singilatina maging aurameter. Meron po ako pabala dito mga ka-TH. Ito pong .24 carats na ring. Yan, nasa kong gagamitin bala dito po sa ating Singilatina. So mga kababayan, kapag gagamit po kayo ng dalawang Singilatina, isa lamang po ang inyong babalahan, hindi po dalawa. So ano po yung ibinala mo, yun po yung ilulukit ng ating Singilatina, at huwag mo po silang pagsasabayin. Kung may gold ka at silver, hindi po dapat sila magkasama. At isa-isa lang po yung bala na gagawin po natin. So mga kababayan, mga ka-TH, ang longless locator Singilatina ay napakaganda, lalo na kapag ito ay tinapatan mo, siya po ay mag-cross, at kapag isa naman, siya iikot. May pag-estimate din po ng lalim, may paghanap ng closed tunnel, open tunnel, ganoon din po itong socket deposit. Yun yung magagawa po ng dalawang Singilatina, at kapag isang rifle antenna naman o maging isang Singilatina ay may kakayan na lang po yan na makapagturo ng lokasyon, at hindi po may tuturo ang entrance ng tunnel, closed tunnel, ganoon din po sa socket deposit dahil hindi isa siya. Pero pwede mo po siyang tuwangan na isang dowsing rod, at sa paghanap mo naman po ng open tunnel ay kailangan po ay isang Japanese one, lalo na kung isang pirasong Singilatina ang iyong pinusuan. Maging ganoon din po sa ating triple antenna. So mga kababayan, mga ka-TH, napakahalaga po ng pagpahid ng dulo ng antenna sa lupa. Yan po ay malaki ang may tutulong, lalo na kapag nandun na po tayo sa area at magpabago-bago tayo ng area. Iba-iba po yung content ng lupa, kaya kailangan ito pong dulo ng antenna ay huwag pong kakalimutang ipahid sa lupa. So mga kababayan, mga ka-TH, meron po ako ilulukit dito. Ito po yung Saudi Gold 18 carats ring. Gamit po natin ang dalawang Singilatina na may bala po siyang 24 carats na gold. Yan, ito ka-TH. Kapag taas mo pa rin po ng dalawang Singilatina, sa paggamit po natin, kailangan concentrate na po tayo dyan. Ang isip po natin, dapat hindi po yung naglalayag. Hindi yung kapag naglulukit ka, meron kang ibang iniisip malayo. So hindi po dapat ganoon. At kailangan focus po yung ating kaisipan, nasa mood yung ating kaisipan, fresh. So mas maganda po yan mga ka-TH. At para mas mabilis po yung ground na papasok po sa atin, lalo na kapag tayo po ay may hawak na locator. Panatili lang natin mga ka-TH yung pagtaas, nasa tamang taas, at
Kapag itinaas mo, dapat hindi siya nakatingala. Hindi nakaganon. Kailangan 45 degrees po yan, tungo na konti. Yun po ang ating locator. Tungo na konti. At hayaan mo po siya na kapag itinaas po niya, yan. So hayaan mo po yung kanyang antenna ay mapunta doon sa aura ng gold. So kailangan po yan, tustusan mo kapag hinila po ng aura ng gold, ay tustusan mo lang katis. Huwag mo po siya kukontrahin. So ito pa rin mga katis, mga kababayan. Sa pagtaas pa rin po natin ng dalawang single antenna, kapag itinaas po yan, yan, doon na po agad siya tuturo. Ayan, ito po yung kagandahan na kapag dalawang single antenna ay mabilis po siyang gagalaw at napakagaan po niya. Kapag hinila po ng aura ng gold ay mabilis po siyang hilahin. So ito rin mga katis, mga kababayan, ganyan pa rin po yan. Ayan, sabay po silang gagalaw. Ayan, ganyan pa rin po yan katis. Ayan, siya pa rin. Ayan. So ganyan po yung paggamit natin mga katis. Kailangan pag itinas po niyan, dapat laging sabay po yung paggalaw niya. Kaya kapag tinapatan po yan, automatic talagang yan ay magkukross. Yan, ibig sabihin niya mga katis, ay tama yung tinatapatan mo kapag nag-cross po yung ating dalawang single antenna. Kaya lalo na kapag nahanap mo na po yung aura ng gold. Yan, ito po yung pagkakaiba na kapag dalawang single antenna ay malalaman mo na agad kung nasa tama po yung tinatapatan mo, kung nasan po yung aura ng gold. Dito pa rin mga katis, mga babayan. Ayan. Kapag tinapatan po natin yan, ayan. Kapag tumapat po tayo, dapat matapatan po natin yan. Yan, automatic talaga magkukross yan mga katis. Sigurado po yan. Lalo na po kung ang bala natin ay gold, golden po yung malulukit ng atin pong dalawang single antenna. So yun yung kagandahan na kapag dalawang single antenna ay marami po siyang dala, tulad po nung aking sinabi kanina. Ito pa rin mga katis, kapag isa lamang po yan, 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 doon po siya, butos to sa mga katis, kusa po yung gagalaw, ayan, kusa po yan. Kaya aalalahin nyo lang po yan kung nyo po kukontrahin, kung ano po yung paghawak natin, yun po yung binabahagi ko. Tamang pisil, hindi naman sobrang higpit, hindi naman maluwag. At nasa gitna po ng palad, kapag nasa area ka na, maglulukit ka na, dapat hindi na po pabago-bago yung pagpisil natin, luluwag, hihigpit. So, mahirap pong kuhanin yung ground. Kaya kailangan, pag pinisil mo po yan, focus na po yung kaisipan natin, dyan na po yan nakapokus, hindi na po dapat naglalayag. Para yung buong ground natin papunta sa aura ng gold ay makukuha po natin. Kukonekta po yan dito sa ating locator. So ganyan po yan mga katits. Ayan, dapat hindi na po naglalayag yung kaisipan natin, focus na yan. So yan, ganyan po yan. Hindi na po dapat pabago-bago yung pagpisil mga katits. Yan, tamang taas. Yan, at hindi naman sobrang layo o malayo o mataas. Mahirap po maglukit pag medyo mataas po yung paggamit mo. Kailangan, ito mga katik, pag iginay mo ito, hanggang doon lang yan. Pantay lang po yan. Hindi na po pwedeng tumaas pa. Dahil kapag itinaas mo yan, hindi mo mababalansi yung dulo. Kailangan talaga nasa tamang taas po yan. Ganyan po yung pagtaas, paghawak po ng single antenna na atin pong ginagamit. Ito pa rin, ganyan po yan. At hindi bali mga katits kung ikaw ay professional na sa paghawak o pagpapagalaw po ng ating locator, at kahit po yan ay patalikod, pero wala naman po nangyari noon. So mga katits, mga kababayan, kapag taas pa rin po, simple lang yan. Pakikiramdaman na po natin sa dulo ng antenna tingin kung saan siya pumitik. Wag na po nating kukontrahin at damahin po natin yung paghila. Yung paghila po ng aura ng gold, mararamdaman po natin yan. Pa rin. Yan.
Yan. Yan pa rin po yan. Yan. At muli po tatapatan ko mga kababayan, mga ka-teach. Yan. Kapag tinapatan po yan, yan, automatic po yan na ang ating pong sigilantina. Ay tuloy-tuloy na po uli yung kanyang pag-ikot. Yan. Susupan ko. Pag umikot po yan at bumuo ng frequency, ay tuloy-tuloy na po yan mga ka-teach. Ayan. Ito po yung long range locator. Sigilantina, ang pinusuan po ng ating sa ka-teach. Wala po sa Santa Rosa City. Ayan, ganyan po yan. So mga kababayan, mga ka-teach, ito po yung aura meter na bala-bala din po ito. At yung ano pa rin po yung ating ibabala, yun po yung ilulukit ng ating aerometer. So mga kababayan, ito pong aerometer ay maipagsukat mo ng lalim kung gaano siya kalalim. Ganun din po sa lapad, kung gaano siya kalapad. At yan po yung pagkakaiba na bakit ko sinabi na pwede po siya ipag-estimate ng lalim. So kapag ito po yung detection, nalaman mo na po yung lapad, pinusukan mo ng magnetic wire. So dyan po ay mawawala ng detection. Pwede mo po itong ipaghanap na nakakaya po sa magnetic wire yung detection lalim na makikita po natin doon. At ito pa rin mga ka-teach, mga kababayan, sa paggamit pa rin po natin ng aerometer. Pag itinaas mo po yan at hindi mo pa po alam kung nasaan yung detection ng aurora gold, kailangan i-steady mo po yan. At pag i-steady mo po yan, pakiramdaman mo po yung kabig ng pendulum. Kaya katulad po niyan. Halimbawa po hindi ko pa alam yan. So mararamdaman po natin dyan na doon po siya bumabaling. So susundan mo po yan mga ka-teach. Ganyan po yung ating aurora gold. Ayan. So ito pa rin mga ka-teach. Kapag ginaya mo po yan, doon po yung baksak dyan. Doon po yung baksak ng ating aerometer. So yan po yung pagkakaiba na kapag ginamit mo po yung isang aerometer at pwede mo po estimate yung lalim nasa pamamagitan po ng ating magnetic wire. So pag ito po ay tinapatan, kaya kapag tinapatan po ito, ang baksak po ng ating pendulum ay papunta sa una. Ayan. At kapag tinapatan po yan, ang ating pong pendulum ay magka-counterclockwise. Yan, pakaliwa po yan. Lalo na kapag tinapatan mo po itong ating nilolocate. So mga kababayan, mga ka-teach, muli po, shoutout ko po itong si Mr. Bravo ng Castillejos. At sa mga ka-teach pa rin po natin na mula sa Iba Zambales, Subic, Bawag Zambales, at San Marcelo, Zambales. At ganoon din po sa atin pong isang ka-teach mula sa Cotabato at Baguio. At sa lahat po ng ating mga ka-teach na patuloy na nanonood po ng ating mga in-upload na video, pagpalain po tayo ng maraming biyaya at higit po ang isang magandang kalusugan. Maraming salamat mga ka-teach. Hanggang sa muli po.